Ngayong araw, binisita tayo ng isa sa mga tunay na sumusuporta at nagmamahal dito sa Ant TV. At kung naalala nyo nga yung unang video natin na kumuha nga tayo ng bildat sa bukid, ay gusto nga daw nila yun maranasan. Kaya naman tara, samahan nyo kami at ipaparanas nga natin sa kanila yun. Pero bago ang lahat, kinakailangan nga muna natin magluto para sa pananghalian. Kaya naman ito, bawat isa nga sa amin ay abalang-abala na rin sa paghanda nga ng makakain natin dahil ng mga oras nga na yan ay lahat kami gutom na rin. Nandito nga rin yung isa kong ate kaya ayan tinutulungan niya nga kami sa paghanda ng para sa pananghalian. Habang ako naman dito, ako na nga ang nagtuloy nitong ginagawa nilang papaya. Paano ba naman kasi hindi na nga sila magkanda tuto sa pagbabalat at sa paghiwa? Kaya nga natatawa ako dyan dahil nakita ko nga yung papayang binalatan nila, ganyan nga yung itsura. Nagbiro pa nga ako dyan, sabi ko nga kay Giberlin, hindi ka pa pwede mag-asawa. Uy, aminin nyo, kayo din kapag nakita nyo hindi pa marunong sa gawaing bahay yung kasama nyo ay nagbibiro din kayo ng ganyan. Ito si Honey, may masanay na kayo dyan dahil masayahin nga yung bata na yan at may paganyan pa nga sa camera. Habang ito namang dalawang pamangkin ko dito, abalang-abala naman dito nga sa pag-ihaw ng manok. Habang ito namang si tita, busy naman dito sa cellphone niya habang binabantayan niya nga yung sinasaing. O, sino dyan yung nakukuha pang mag-cellphone habang gumagawa ng gawaing bahay? Bago nga kami kumain ng pananghalian, nagpunta nga muna kami dito malapit sa kubo para kumuha nga nitong abubog kung tawagin nga sa amin. Alam nyo ba, habang kumukuha nga kami nito ay tuwang-tuwa sila dahil bihira nga daw silang makakita at makatikim ng ganitong prutas. Nga pala, nag-post nga ako nito sa Reels at nakita ko nga yung mga komento nyo doon. Marami din palang hindi alam tong prutas na to. Dito po kasi sa probinsya namin sobrang daming ang ganito lalo na pag panahon ng tagbunga. Sa mga nagtatanong nga po pala kung anong lasa nito, sobrang asim po ng prutas na to. Tama nga po yung ibang nagko-comment, inilalagay nga po ito sa baonan at sa garapon tapos kakalugin nga po sa asin. Nakakatuwa nga, may nag-comment nga, sabi niya nga cherry daw to. Hindi po ito cherry pero kung makikita nyo nga po sa personal ay para talaga siyang cherry. Kung titignan nyo nga po yung itsura ng cherry at itong abubog ay wala nga po silang pinagkaiba, sa lasa lang po. Itong abubog ay sobrang asim at yung cherry naman ay matamis. Pero kung matitikman nyo nga to at isasawsaw nyo sa asin ay talaga namang sobrang sarap. Nakakatuwa nga itong mga bisita natin dahil sabik nga sila sa prutas na ito, samantalang tayo dito sa farm makita lang natin ay umay na tayo. Mapapansin nyo nga dito sa video ang dami-dami ngang nahulog na bunga. Paano ba naman kasi konting hangin ay mahuhulog na agad sila? Tignan nyo naman dito yung kulay niya, pulang-pula. Kahit di nyo pa nga natitikman, masasabi nyo ang masarap. Etong si Honey May hindi na natigil sa kakatawa niya. Tatanungin nyo nga kung saan kami kumuha. Ayan nga, malapit nga lang dito sa kubo. O diba lapit-lapit nga lang pero hindi nga kami kumukuha nila papa, ewan ko ba? Siguro sawa na nga kaming nakikita lagi. O etong dalawa, tamang kwentuhan lang. Bago nga kami kumain ng pananghalian, pinagbalat ko nga sila ng masarap na papaya. Tignan nyo naman, oh, ang sarap-sarap nga, ang pula-pula nga. Tapos pag nahiwa ko nga, lalagyan ko lang ng paminta, asin, suka at sili. Ang sarap-sarap na nun. Ito nga ate ko ang nakatoka sa tinola, kaya tignan nyo naman, for the busy nga sa pagluluto ng tinola. Mapapansin nyo nga dyan ang kunot sa mukha niya dahil nga sa usok. O diba parang tayo lang kapag nagluluto nga tayo sa kalan na yan. Baka nga mapansin nyo din dyan yung boysen, baka isipin nyo bakit may pintura dyan. Hindi po pintura yan, lagayan po namin ng asin yan. Kayo rin ba mahilig gumawa ng paraan kung pwede pang gamitin ay gagamitin nyo nga sa ibang bagay? Tama naman yun, kung magagawan pa natin ng paraan ay gawan na lang natin paraan kesa naman gumastos tayo kahit hindi pa masyadong kailangan. Marami nga din pala ditong puno ng sili kaya yan, nilagyan natin ng talbos ng sili yung tinola natin para nga mas sumarap at mas healthy nga. Yung mga oras nga na yan, malapit nang matapos yung tinola natin kaya inaayos na nga namin itong pagkakainan natin. Bali, ang gagawin nga lang natin ngayon ay boodle fight para nga mas masaya. Ito naman yung iniihaw pala nilang manok kanina. Ito nga at luto na, ang sarap-sarap ng makita. Tumulong na nga rin ako dito sa pag-aasikaso nga nitong kakainan natin para naman mas mapadali ang gawain. Aminin nyo, mas napapadali ang gawain kapag nagtutulong-tulong. Nung natapos nga namin ayusin yung dahon ng saging, sinunod naman namin ang paglalagay ng kanin. Habang ito naman sila papa, inaasikaso na nga din nila tong inihaw na manok. Makikita nyo nga dito yung tinolang niluto ng ate ko. Tignan nyo naman, ang sarap-sarap nga. At ito naman yung inihaw nilang manok, namumula nga, parang gusto ko ang kurutan kahit nag-i-edit na lang ako. Ay nako, kakakain ko lang pero nagugutom na naman ako. Tamang lagay na nga lang din ako dyan ng tinola sa gilid ng kanin tapos isusunod ko nga yung inihaw na manok mamaya. Ito nga at hinihiwa ko na rin yung manok para naman mailagay na nga din natin sa kanin. Guys, alam nyo ba nung araw na yan ay talaga namang tuwang-tuwa ako dahil nga yung mga ganitong pangyayari dito sa farm ay
ay bihira lang maganap. Pagkakatanda ko nga, ito nga yung unang budol fight namin dito na hindi nga namin kamag-anak yung kasama namin. Nagkakaroon nga din kami ng ganitong banding dito ng pamilya, pero ang pagkakatanda ko nga lang sa Pasko o bagong taon at kung minsan pa nga ay hindi natutuloy. Nakakatuwa lang dahil kung dati pamilya lang natin yung kasama natin, pero ngayon kahit hindi na natin kamag-anak ay nakakasama na natin sa ganitong banding. Kakain na nga tayo ng mga oras na yan, kaya pagpapasalamat na din natin kay Lord. Lord, maraming salamat po sa pagkain na inihain mo sa amin. Alam ko po na magiging kalakasan namin ito dahil alam po namin na lahat ng ito ay nagmula sa iyo. Guys, tara, kain na din kayo, saluhan nyo kami dito. Sigurado akong magiging masaya din kayo pag nakasama nyo nga sila dahil sobrang komportable nga at mababait nga sila. Higit sa lahat, hindi sila maarte, kung ano lang din yung ihain mo ay yun lang din. Guys, masasabi ko na isa ito sa pinakamasasayang alaala na naranasan ko sa buhay ko. Kaya salamat po sa tunay na pagsuporta at pagmamahal dito sa ANTV. Salamat po dahil binisita nyo kami dito para maiparanas din sa amin yung ganito kasayang salo-salo kahit hindi namin kayo kamag-anak. Guys, mapapansin nyo nga dyan kung gaano ako kasaya, hindi ko nga maipaliwanag kung gaano ako kasaya sa tuwang nararamdaman ko. Dahil kahit ako hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nagagawa ko ng makisalamuha sa ibang tao. Kung hindi nyo nga natatanong, sobrang mahiyain talaga ako at hindi nga ako nasanay makiharap sa ibang tao, lalo na sa maraming tao. Kaya pinagpapasalamat ko na natutunan ko nga itong vlogging dahil kahit papano unti-unti ngang nababawasan yung hiya ko. Dahil maraming ang tao na sumusuporta sa atin kahit hindi nga nila tayo kakilala. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga taong ginagamit mo para mas matutunan ko pa po ang maraming bagay. Tignan nyo naman kami dito, ang saya-saya nga namin at ang sarap-sarap sa pakiramdam na nakikitang nagsasalo-salo. Guys, kayo rin ba naranasan nyo to? Aminin nyo kung naranasan nyo to ay isa rin ito sa pinakamasayang kaganapan sa buhay nyo. Guys, palagi nyong pipiliin na maging masaya, lalo na pag ang kasama nyo ang pamilya nyo at ang mga taong malalapit sa inyo. Dahil hindi sa lahat ng oras ay nakakasama natin sila. Pagtapos nga namin kumain ng pananghalian, nagplano nga kami na pumunta nga dito sa bukid para nga kumuha ng bildat na kinuha nga natin sa unang video natin. Tignan nyo naman yung mga pamangkin ko, sila na ngayon na unang bumaba sa kanal, mga sanay nga yan. Ito namang si Alduin dito sa kabilang kanal, tignan nyo naman masyado niya nang kinakarir. Nung mga oras nga na yan, sa wakas natapos din silang mag-isip kung bababa nga sila sa kanal o hindi. Kaya nga itong si Jiberlin, siya na nga ang naunang sumubok bumaba. Tignan nyo naman, makikita nyo nga dyan na hindi nga siya sanay sa ganitong buhay probinsya. Nakakatuwa nga dyan dahil bababa, tataas nga siya mula sa putik na tinatapakan niya. Ano ba naman kasi kada bababa nga daw siya ay lumulubog nga daw yung paa niya sa putik. Syempre kung yan nga din yung pinakaunang tapak mo sa putik ay mag-aalangan ka nga din. Tapos pag tapak mo pa sa putik ay kung ano-anong matatapakan ng paa mo na lamang ka na. Nakaka-proud lang dahil naiiparanas natin ito sa kapwa natin. Nakakatuwa lang din dahil may mga tao na pipiliin ngang maranasan ito kahit hindi nga sila sanay. O, tignan nyo naman, habang tumatagal nga siya sa kanal ay nagiging kampante na nga siya. Habang ito naman si Ivan, tignan nyo naman, focus na focus nga sa kinakain niya. Ito namang si Faith, abalang-abala dito sa pagtutulya. At ito namang si Ate Jonah, tignan nyo naman, parang prinsesa nga. Ay nako, ito namang si Honey May, wala talagang ibang ginawa kundi magpatawa. Kaya ayan si Ate Jem, wala din ibang ginawa kundi tumawa. Habang ito namang si Ivan at yung ate ko nga ay tamang nood lang din sa kanila. Ito nga si Ate Jonah, inabutan nga ni Jiberlin ng kohol. Tignan nyo naman, di nga nila alam kung ano yan. Guys, alam nyo ba kaya hindi nila masyadong alam yung mga lamang bukid natin dito dahil mas familiar nga sila sa mga lamang dagat. Ito nga si Jiberlin, marami nga siyang nakukuhang kung ano-ano pero hindi niya nga alam kung alin yung nakakain dyan. Ito nga si Ate Jem, nung naibaba niya nga yung paa niya sa putik, tignan nyo naman, nanginginig nga sa takot. At ito namang si Jiberlin ay naggulat nga sa sigaw ni Ate Jem. Kaya nga tawang-tawa kami dyan dahil kahit takot sila at hindi sila sanay, talaga namang sinusubukan nga nila. Ay naku, kaya nga siguro sila ganyan dahil yung tinitirahan nga nila ay malapit sa dagat kaya hindi sila sanay sa ganitong buhay bukid. Ito nga si Mark, kung titignan mo dito, akala mo naman talaga sanay na sanay. At ito namang si Honey May, sumubok na nga din siya bumaba. Makikita nyo nga dyan yung reaction niya. Hindi ko nga alam kung natatawa ba siya o natatakot. Itong si Alvin, tawa lang ng tawa dito. Akala mo naman talaga hindi siya yung excited na pumunta nga dito sa bukid para nga kumuha ng ganito. Itong si Ate Jem, nakailang subok na nga pero hindi pa rin nakakababa kaya tawa kami ng tawa dito. Sa wakas nga at nakababa na rin si Ate Jem, sumunod naman tong anak niya kaso nga lang ay natakot din sa putik. Paano ba naman kasi pagtapak mo nga talaga sa putik ay may kung ano-ano kang matatapakan doon. Ay naku, wala talaga kami ibang ginawa dito kundi tumawa
lang tumawa lang. Bumaba na nga din ako dyan dahil kung tatawa nga lang kami ng tatawa dito ay wala nga kaming makukuha. Eto nga pala yung kanal na kinukuhanan natin dito sa bukid. Tignan nyo naman ang haba-haba nga niyan. Si tita nga abalang-abala sa paggagama. Guys, alam nyo ba nung una-una lang din ni tita dito sa probinsya namin ay hindi nga rin talaga siya gaanong marunong sa buhay probinsya. Dahil hindi nga talaga siya taga dito, taga Quezon nga siya. Pero syempre sa tagal na nga rin nilang nagsasama ni Papa dito sa probinsya namin ay natutunan niya na rin yung buhay probinsya. Guys, alam nyo ba dito sa probinsya namin basta masipag at matyaga ka lang ay hindi ka magugutuman. Tulad nito sa kanal lang na yan ay meron ka nang makukuhang makakain. Kung wala kang ulam pwede ka lang dito pumunta tapos kumuha ka. At kung wala ka namang bigas pwede ka nga rin kumuha dito tapos ibenta mo nga. Pag nabenta mo nga diba makakabili ka rin naman ng bigas. Guys, alam nyo sa totoo lang wala naman talaga dapat nagugutuman dahil nasa tao lang naman talaga ang katamaran at kasipagan. Ito na nga yung nakuha nila Aldwin, mapupuno na nga nila yung isang timba dito. At eto namang si June, pamangkin ko nga to, makikita nyo nga dyan na isang dakot niya lang ay ang dami-dami niyang nakukuha. Guys, sigurado ako na kung nandito nga rin kayo at nararanasan nyo nga ito ay siguradong masisiyahan nga kayo. Ito namang ate ko dito nag-e-enjoy nga dito. Tignan nyo naman ang lalaki nga nung nakukuha niya. Kaya nga ayan, tuwang-tuwa nga siya dito dahil matagal niya nga ulit bago ito nagawa. Ito kasing ate ko na to, bali umuwi nga lang siya dito sa probinsya namin dahil may aasikasuhin nga siya. Bali sa Tarlac na nga sila nakatira. Kaya bihira niya na lang din maranasan ang buhay probinsya. Kaya nga ayan, pag uwi niya nga dito ay mukha namang miss na miss niya nga ang buhay probinsya. Tignan nyo naman, enjoy na enjoy nga siya dyan kahit mag-isa niya nga lang sa banda dito. Bali ganyan mo nga pala kukunin yung build at kinakapa mo nga sa ilalim ng putik. Tapos pag may nahawakan kang matigas yun na nga yun. Diba ang dali-dali nga lang kunin, wala nga kahirap-hirap. Kaso nga lang ay pag kumukuha ka nito, babad ka talaga sa araw. Ito nga sila Aldwin dito, abalang-abala dito at ito namang pamangkin ko, ang galing-galing niya nga maggama. Nakakatuwa nga dahil bawat ahon nga ng kamay niya ay meron nga siyang nakukuha ganito karami. Ayan nga, makikita nyo isang dakot niya nga lang yan. Ako naman dito, sinet ko na nga lang din yung camera dahil naiinganyo nga ako sa mga nakukuha nila. Ito din kasi yung mahirap kapag wala nga tayong tagahawak ng camera. Ayoko rin naman kasing isipin nyo guys na wala nga akong ginagawa sa vlog ko na to. Kaya nga sinisikap ko na makita nyo rin ako sa video at hindi lang sila Papa. Hindi pa rin naman kasi gaanong marunong sa pagkuha ng video yung kapatid ko at ang gusto ko nga ay mapanood nyo nga kami ng maayos. Hindi rin kaya madali to guys etong pagbablog na to. Lalo na kung madalas ako nga lang yung nagvi-video, ako pa yung nag-e-edit at ako nga yung nagbo-voice over at ako din yung nag-a-upload. Tapos kung minsan kahit wala na akong oras ay talaga namang sinisingit ko nga na ma-replyan lahat ng komento nyo. Kung minsan nga kahit hindi pa ako tapos mag-voice over o mag-edit, inihihinto ko nga muna yun para nga ma-replyan ko kayo. Dahil ayoko nga isipin nyo sa akin na hindi ko nga kayo pinapansin. Guys, palagi nyong tatandaan na hindi ko man kayo ma-replyan agad sa lahat ng komento nyo ay sobra ko kayong na-appreciate. Papansin nyo nga dito na halos lahat kami ay nakababa na nga sa kanal. Diba parang kanina lang ay natatakot nga sila pero ngayon ay nag-e-enjoy na nga sila. Mahon na nga ako dito para makuhanan ko nga ulit sila ng video. Ganyan nga yung gawa ko. Aahon tapos bababa ulit. Ay nako, itong dalawa na to nakaputi pa nga, hindi ata nila alam na putik nga yung lulusungin natin. Uy, etong si Honey May at si Giberlin nag-e-enjoy na parang kanila lang nag-aalangan nga na bumaba sa putik. Ayan nga at may nakukuha na rin sila, ang gagaling na. Nakakatuwa nga dahil napaproud nga sila sa sarili nila kapag nga may nakukuha sila. Sinong hindi magiging proud sa dating hindi mo kayang gawin pero ngayon nagagawa mo na? Guys, maraming salamat sa suporta nyo. Talagang nag-enjoy ako ng araw na yan dahil nakasama ko kayo dito sa Ant TV. Nagtawanan nga kami dito dahil eto nga si Mark lumubog nga yung paa niya sa putik dahil hindi niya nga alam yung tatapakan niya kung matigas ba o malambot. Nung mga oras nga na yan, bali pa uwi na nga kami dahil sobrang dami na nga din namin nakuha. Diba ang saya-saya nga namin dyan dahil ang dami-dami talaga naming nakuha. Bago nga kami umalis dito sa kanal na to, sabi ko nga ay mag-picture-picture muna kami para nga may memories kami. Hanggang sa huling pangyayari nga namin dito sa kanal na to ay ang saya-saya pa nga rin namin. At eto nga pa, uwi na pala kami niyan. Dediretso nga pala kami sa flowing kung saan nga kami maghuhugas dahil ang putik-putik nga namin. Eto nga si Honey May na una-una na nga dito sa flowing. Tuwang-tuwa nga siya dyan sa tubig. Tignan nyo naman. Eto namang si Giberlin. Tignan nyo nga yung puti niya, kulay brown na at nadulas pa nga siya dito kaya nga nagtawanan kami. Ay nako, tayo nga mga Pilipino kapag nga may nadudulas, imbes nga natulungan natin ay tatawanan pa nga natin. Pansin nyo nga hanggang dito ay ang saya-saya pa rin namin. Paano ba naman kasi etong ang bata kahit lamig na siya ay gustong-gusto niya pa rin dahil nag-e-enjoy nga siya sa lakas ng tubig. At eto
nga sa sobrang panginginig niya sa lamig ay nadulas nga kami dyan pareho, kaya nga nagtawanan ulit kami. Akala ko nga itong si Ivan ay tutulungan nga kami, kaya nga siya lumipat ng pwesto, pero tatawanan nga lang kami. Hay nako, pati ako dito natatawa kahit nagbo-voice over na lang ako. Paano ba naman kasi ang saya-saya nga niyang mga oras na yan. Isa-isa na nga kaming naghugas dyan, at etong si Ismael ay hinugasan ko na rin at maputik nga rin siya. Etong si Giberlin, tignan nyo naman, enjoy na enjoy nga dito sa pagligo. Habang abala nga kami dito sa tubig, si Mark nga ay nadulas nga rin dyan, kaya hindi na nga kami natigil sa tawa. Naalala ko nga nung araw na yan ay talaga namang ang sakit-sakit nga ng tiyan ko dahil nga sa kakatawa, kasi nga ang saya-saya naman talaga nilang kasama. Pagtapos nga namin maghugas dyan, sinunod nga namin tong mga nakuha namin. Nagulat nga kami dyan kasi nga umabot nga ng isang sako at higit pa nga doon. Lord, maraming salamat po sa biyaya na ito, at syempre salamat din po sa napakayamang lugar na ito. Yung mga oras nga na ito, pabalik na kami sa farm, at tignan nyo naman yung view dito, ang ganda-ganda nga. Guys, maraming salamat sa suporta nyo dito sa Ant TV, at syempre salamat sa lahat ng komento nyo na siyang nagpapalakas sa akin palagi. Pagkarating nga namin dito sa kubo, bago nga sila umuwi ay nagkape nga muna sila. Bago nga po pala matapos ang video na to, gusto ko pong magpasalamat sa buong City Aliw dahil sa patuloy na pagsuporta nila at pagmamahal dito sa Ant TV. Maraming salamat din po kay Ate Jem na nag-prepare nga po ng ulam namin sa araw na yan. Pasensya na po muna kayo kung wala po kaming naihandang marami para sa inyo. Pero sabi ko nga po sa inyo, babawi po kami at babawi kami nila Papa sa inyo. Hanggang dito makikita nyo nga dyan na tawanan pa rin kami ng tawanan. Nung mga oras nga na yan, pauwi na sila. Bago ko nga rin po pala makalimutan, gusto ko nga pong magpasalamat sa isa sa pinaka-supportive at mapagmahal natin na supporter dito sa Ant TV. Pinagawa niya nga tayo ng napakagandang sticker, at eto nga yun. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal. Alam mo na po kung sino ka. Dito nga napansin ko, nilagyan nga nila ng sticker itong motor nila, at nakita ko nga dito nga nila nilagay. Tignan nyo naman, dito pa nga sa madalas nilang nakikita. At eto namang si Ivan, nakita ko nga hiningi niyang sticker sa akin, at dito nga niya nga pinaglalagay sa mga cellphone nila. O diba, nakakatuwa lang dahil napaka-supportive nga nila. Syempre, itong tricycle na rin ni Papa ay nilagyan na rin natin. Tignan nyo naman, bagay na bagay nga rito. Maraming salamat po ulit sa nagpagawa ng sticker ng Ant TV. Sobra ko pong na-appreciate. Bago po matapos ang video na to, may nagpapasupport po, pasupport naman po si Ate Jane. At syempre, shoutout na din po kay Mix TV. Maraming salamat po sa suporta at pagmamahal nyo dito sa Ant TV. At syempre, hindi ko makakalimutan si Ate Chen na palaging nakasuporta sa atin. Isama po natin siya sa prayer natin para sa good health niya. Maraming salamat po, at ingat po kayo lagi.